meron ka pa rin diyang ribulto sa bahay nyo na sinasamba, ito na ang panahon para itapon mo ito. Kapatid, hindi natutuwa ang Diyos sa ribulto. Okay. Una, sinabi niya, hindi natutuwa ang Diyos sa ribulto. Depende kung anong ori ng ribulto. Yung Diyos-Diyosan, bawal yan. Pero lahat ba na ribulto o larawan ang ipinagbabawal? Halimbawa, may pera ka, may larawan yan. Tanggalin mo ang larawan sa pera mo. Matanggap ba yung pera mo pag bili? Hindi lahat ng mga larawan sa Biblia ay ipinagbabawal ng Diyos. Pero kung ang argumento niya ang mga sakuna dahil sa ribulto, iba't may pangyayari lalo na sa Middle East na sila din ay nakaranas ng bagyo. O ito, sa Dubai, nang nagpunta kami sa Dubai, bumabaha. Bumabaha doon sa Dubai. Grabe. Ito talaga ang karanasan. Dahil po ba nakaranas din sila ng bagyo doon? Ibig po ba sabihin, ribulto din ng mga santo ang dahilan sa kanilang sakuna doon? Hindi lang yan. Sa Saudi Arabia, lalo na sa Mecca, grabe. Grabe ang naranasan din na bagyo doon. O ibig ba sabihin, mga Muslim yon, ang mga larawan ni Santo Niño at larawan ng Panginoong Hesus ang dahilan? Pero isa-isahin natin ito. Di po ba? Ang mga anti-Catholic, Bible alone sila. Pero nag-imbento na wala naman sa Biblia. Una, kung ang layunin at busis ng Diyos para sa Kanya ang super typhoon, lahat na simbahang Katoliko na may mga imahen dapat winasak na. Dahil sa interpretasyon nitong sulpot na born again, mga kapatid, yun daw ang busis ng Diyos dahil daw sa mga larawan o ribulto. Dahil ang mga larawan ay at ribulto ng mga santo ay Diyos-Diyosan. Mali. Ano po ba yung opisyal na aral ng simbahang Katoliko? Konting na natin ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko, Catechism of the Catholic Church, number 2130. Ato, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Kung maalala ninyo, mga kapatid, sa panahon pa noong iconoclasm, napakabata pa ang simbahan noon, no? Ikalawang konsilyo ng Nicaea. Dahil winawasak ang mga sagradong imahen. Sa panahon ni Emperador Leo III. Kaya nagpupulong ang mga obispo at iniklara sa konsilyo ng Nicaea na sacred images may be honored without idolatry. Pero sa mga anti-Catholic, lahat ng mga larawan daw umano ay Diyos-Diyosan. Isa-isahin natin. Pakinggan muna natin itong pahayag ng born again na ito. Upang talikuran na natin ang ating mga kasalanan at magbalik loob tayo sa... So kung talikuran na ang mga kasalanan, dapat talikuran ninyo ang pagpili sa siktang tatag lamang ng tao. Dahil iisa lang ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, subukan ninyong i-trace ang born again. Halimbawa, meron ba ang born again tinatawag na unbroken line of succession na nag-connect sa ating Panginoon Jesucristo hanggang sa kasalukuyan ngayon?
Baka sasabihin na meron. O sige. Example, sa taong 300, sino ang ituro nilang born again? Wala pa dahil Katoliko lang ang nag-iisang Kristiyanong simbahan sa panahon noon. Kahit sa taong 400, taong 500, taong 600 Anno Domini, wala pang born again. Dahil ang born again ay isa lang sa mga sanga sa protestante na resulta sa tinatawag na sola scriptura, Bible alone. Ibig sabihin, lahat ng mga protestante, lahat, kahit kay Kibuloy, kahit sa iglesia ni Manalo, kahit sa iglesia ni Soriano, sila'y produkto sa maling interpretasyon sa Biblia. Pero ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia, na ang simbahang Katoliko. Okay, tuloy natin. Panginoon, mga kapatid, kaya kung ikaw, meron ka pa rin diyang ribulto sa bahay nyo na Kung ikaw daw ay meron pang rebulto sa bahay ninyo, sabi niya, sinasamba, ito na ang At- panahon para itapon mo ito. sinasamba, ito na ang panahon para itapon ninyo ito. Yun talaga. Napaka-allergy ng mga larawan ng mga santo dahil wala naman silang kasamang naging santo. Una, tandaan natin at kung pinag-aralan nila ng mabuti ang nakasulat sa Biblia, hindi galit ang Diyos sa mga rebulto o mga larawan ng mga santo. Galit lang ang Diyos kapag ang isang rebulto o larawan ay kinikilalang Diyos ito. Ibig sabihin, Diyos-Diyosan na. Pero, alam kaya nila o pinipili lang ang nabasa nila sa Biblia na ang Diyos mismo, siya mismo ang nagpagawa ng rebulto o imahen. Di ba nila alam yan na ang Diyos mismo ang nagpagawa ng imahe o rebulto? Ibig po ba sabihin, sinusuway ng Diyos ang kaniyang utos? At ang tunay na simbahan ay simbahan ng mga santo. Unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 33, For God is not the God of dissension, but of peace, as also I teach all the churches of the saints. Ang iglesia ng mga santo. So, ngayon, delikado dito ang mga walang mga larawan ng mga santo dahil di sila connected sa tunay na iglesia, mga kapatid, na iglesia ng mga santo. Dahil po ba nakita lang nila na may mga larawan gaya ng Santo Niño, Nazareno, ang konklusyon nila, Diyos-Diyosan na yan? Una, ang larawan ni Senyor Santo Niño ay hindi Diyos-Diyosan. Larawan sa isang batang Hesus. Ang Diyos na nagkatawang tao. Yun ang Senyor Santo Niño. Mabasa ba sa Biblia ang Santo Niño? Mabasa yan. Mabasa ba sa Biblia ang Jesus Nazareno sa Biblia? Mabasa yan. Pero kung dahil sa mga proposisyon at paghalik, ang interpretasyon nila ay Diyos na si San Juan ay may babala. Sa Juan Kapitulo 7, versikulo 24, huwag kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Napakalinaw ang sabi ni San Juan, huwag kayong hahatol batay sa nakita. Ang problema, nitong mga anti-Catholic, humahatol sila batay sa mga nakita. Pero di yan ikapagtataka. Bakit? Kahit na si San Pedro na may babala na kaugnay diyan, mga kapatid. Sa ikalawang Pedro Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3, ito ang babala ni San Pedro. Kaugnay sa mga huwad na guro. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila
ay kanilang itatakwel, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakim, nilinglang nila kayo sa pamamagitan ng kanilang mga aral na katang-isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Delikado pala, mga kapatid. Itong mga huwad na mga ngaral na nagsisilabasan sa ating panahon ngayon. At paboritong-paborito nila ang talata para kontrahin ang mga sagradong imahen. Ano? Kapatid, hindi natutuwa ang Diyos sa ribulto. Hindi natutuwa ang Diyos sa Diyos-Diyosan. Hindi natutuwa ang Diyos So hindi natutuwa ang Diyos sa rebulto, hindi natutuwa ang Diyos sa Diyos-Diyosan, mga larawan ng mga santo ang kaniyang ipinakita. Una, kung ang mga larawan sa mga santo, Diyos-Diyosan, di ba nasa Biblia, huwag kang magsinungaling. So dapat ipakita, asan na aral ng simbahang katoliko na si Santa Maria ay tinatawag na Diyos? Si San Pedro ay tinatawag na Diyos. Si San Pablo ay tinatawag na Diyos. Sila'y mga taong naging banal, hindi mga taong naging Diyos. Ang layo, di po ba? Okay, tuloy natin. sumasamba sa ribulto. Kung mababasa natin sa Bible na matatagpuan sa Exodus chapter 20, verse 3 to 5, sabi dito, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Kapatid, Yan. Mga kapatid, paborito talaga ng mga anti-Catholic. Itong Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 na binasa niya, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa inyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig, o sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibubuin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Pero alam kaya niya ang konteksto sa naturang talata? Dahil malinaw diyan mga kapatid, kung tingnan niyo, silipin niyo ang King James, yung Biblia na The Living Bible, sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Malinaw ang ipinagbabawal diyan, hindi larawan ng mga santo. Binanggit yan, mga Diyos-Diyosan, tulad sa buwan, bituin, araw. Binanggit sa Protestant Bible, mga hayop, mga isda. Baka di nila nabasa yan. Yung mga Diyos-Diyosan na mga larawan, yon ang ipinagbabawal. Kaya, ayon sa Biblia mismo, dapat alam mo kung ano ang ipinagbabawal, ano ang marumi, ano ang malinis. Ito ang mabasa sa Levitico Kapitulo 10, versikulo 10. Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi, at kung alin ang malinis o marumi. Yun ang problema ng iba't sikta. Lahat para sa kanila, walang sagrado.
puro na lang Diyos-Diyosan. Oh. Yan. Pero, malinaw naman, Deuteronomio 5:8 na meron talagang mga larawan na mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal. Sino yon? Lalaki at babae pa, Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 16. Oh. Pero pinangalanan sa Biblia. Unang Hari, Kapitulo 18, versikulo 19, sino yung mga babae at mga Diyos-Diyosan nila ni Baal, ang dami yan na sinasamba bilang Diyos. Nasa mga Hukom Kapitulo 16, versikulo 23 ba? Oh, mga Diyos-Diyosan na binanggit yan. Pero, ano pa? Na mga lalaki at babae. Nasa unang mga hari, Kapitulo 11, versikulo 33. Ito na mga Diyos-Diyosan. Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran ako at naglingkod siya kay Astarte, ang Diyos ng mga Sidonyo, kay Simos, ang Diyos ng Edom, at kay Mulok, ang Diyos ng mga Amonita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko, at hindi niya sinunod ang aking mga utos at mga tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. Yun ang mga Diyos-Diyosan na binanggit sa Biblia. Ngayon, ano po ba kung tingnan natin ang definition sa Protestant scholar, Bible scholar, kaugnay sa idol? Harper's Bible Dictionary, malinaw mga kapatid, page 567. All idols are images, but not all religious images are idols. Napakalinaw dito pa lang. Supalpal na ang maling interpretasyon nito mga anti-Catholic. Tuloy muna natin bago ituloy natin ang ating pagsagot. Liwanag na sinasabi sa Bible na hindi talaga siya natutuwa sa anumang ginagawang imahen para sambahin. Hindi natutuwa, kapatid, ang Diyos sa ribulto. Kaya kapatid, hindi natutuwa ang Diyos sa ribulto, kapatid, kung ang ribultong yan ay Diyos-Diyosan. Bakit? Kung lahat ng mga ribulto ay Diyos-Diyosan, ang tanong, bakit ang Diyos mismo ay nag-utos na gagawa ng imahe o ribulto ng kirubin? Baka di nila alam yan. Exodo Kapitulo 25, versikulo 17-22. Ituloy natin sa 18. Lalagyan mo ng 2 kirubing ginto ang 2 dulo nito. Tig isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga kirubin upang ito ang luklukan, at ang luklukan ng awa ay magiging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang 2 kirubin sa parehong nakatungo, at nakabuka ang mga pakpak sa nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban sa kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa iyo. Doon tayo magtagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kirubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. So saan daw makipagtagpo ang Diyos kay Moises? Doon, between sa 2 imahe o kirubin, larawan ng mga kirubin. Ngayon, bakit kailangan na magawa ng larawan ng mga kerubin para ang Diyos doon makipagtagpo? Kung bawal ang lahat na uri ng mga larawan. Hindi lang yan. Ang palusot ng mga anti-Catholic, alam niyo, si Moises lang ang inutusan yan
Dahil si Moises ang inutosan, bakit kayo mga Katoliko nakisali? Aba! Eh di po ba si Moises lang din ang sinabihan sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5? Eh ibalik natin sa kanila ang argumento, bakit kayo sumali? O na, ang sabi nila, yun lang ang utos ng Diyos, dalawa. Wala na siyang iba pang inutosan. Pero tingnan natin ang Exodo Kapitulo 26, versikulo 1. Para sa tabernakulo, gumawa ka ng 10 pirasong tila na yari sa tilang lino na ihinabi lamang sa kulay asol, kulay blue, at kulay pula. Ito'y dapat burdahan ng larawan ng kerubin. So, utos talaga ng Diyos mula pa sa lumang tipan magawa ng larawan. Hindi sa Diyos-Diyusan, kundi larawan sa mga kerubin. Tanong, ito po bang mga larawan ng mga santo ay kinikilala ba natin at sinasamba natin bilang Diyos? Ayon sa opisyal na aral ng Simbahang Katoliko na ang pamagat, Our Catholic Faith ni Monsignor Moro, ito po sa pahina 220. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Di ba napakalinaw sa aral ng Simbahang Katoliko pagkatapos batay lang sa nakita at maling akala nito mga anti-Catholic, ikinakalat na niyang chismis, kayo mga Katoliko, ang daming mga Diyos ninyo, may mga santo, mga Diyos-Diyusan. Pero ano ba ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko? Catechism of the Catholic Church numero 152. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. Di ba napakalinaw mga kapatid? Opisyal yan ang aral. Na aral ng Simbahang Katoliko. Ba't di nila kinuha at sinilip ano ba talaga ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko? Ba't mas naniwala sila sa sarili nilang kasinungalingan? Napakalinaw ang Catechism of the Catholic Church 152. Ano daw? Ang pananampalatayang Katoliko, we worship one God. At ano pa? Faith, one only God. Yan ang tunay na pananampalataya ng Simbahang Katoliko at talagang salungat sa mga ikinakalat nitong mga anti-Catholic. Hindi lang yan mga kapatid. Kung lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos, tanong, ba't Diyos mismo nag-utos na gagawa ng tansong ahas? Sa mga bilang, Kapitulo 21, versikulo 7 hanggang 9, Diyos mismo ang nag-utos kay Moises. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kaniyang alisin sa amin ang mga ahas at idinalangin ni Moises ang bayan. Dito muna. Sa talatang ito mga kapatid, mapansin ninyo, wala na. Butata na ang mga anti-Catholic na ayaw ng intersesyon, yung paglapit sa mga banal. Bakit? Hindi po ba sa bilang Kapitulo 21, versikulo 7, ang mga Israelita lumapit kay Moises, nakiusap, idalangin mo kami sa Panginoon. Kung may protestante at born again noon, baka sasabihin ng Moises, wag na sila dapat lalapit sa iyo. Dumirekta na lang sila sa Diyos. Pero dito mga kapatid, napakalinaw na ang mga Israelita lumapit kay Moises. Nakiusap, idalangin mo kami sa Panginoon at
idinalangin sila ni Moises. Eto, patuloy natin. Sa 8, at sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin. At mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. See? Napakalinaw mga kapatid, ang Diyos mismo. Diyan pa lang sa lumang tipan nang paggawa ang Diyos ng tansong ahas para maligtas ang mga nakagat sa mga makamandag na ahas. So, sa bagong tipan, alam naman natin mga kapatid, na ang binanggit sa bagong tipan na sumasalamin sa mga bilang kapitulo 21 versikulo 7, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang mabasa natin sa Juan kapitulo 3 versikulo 14 hanggang 15. Kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Ito ay upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito pa lang, makita ninyo na ikinumpara ng ating Panginoong Hesus sa San Juan Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 15, ang kanyang sarili sa tansong ahas sa Gawa Kapitulo 7, versikulo 21, mga kapatid. Kaya, kung paano umanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, ganun din ang anak ng tao. Upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sa bagong tipan may basa tayo mga kapatid na larawan mismo ng ating Panginoon Jesucristo na ipinako sa cross at itinaas ni San Pablo. Asan yan? Protestant pa nasalin. Ito, Protestant nasalin. The Living Bible. Pansinin niyo ang nakasulat. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to say the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ano daw? Napakalina Protestant na salin. I have waved a placard before you with a picture on it of Christ, kasama ang larawan ni Kristo na namatay sa cross, itinaas ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, sasabihin ng mga anti-Catholic, mga born again o mga sulpot na sikta, bakit may larawan ng mga santo kayong mga Katoliko? Di po ba utos ng Diyos kay Moises, anghel, kerubin, sa Exodo Kapitulo 25, 17, 22? Bakit kayong mga Katoliko may mga larawan ng mga santo o ng mga kapatid? Tama, anghel ang inutos ng Diyos sa kerubin, Exodo 25, 17, 22. Pero tandaan ninyo, ang mga anghel, ang mga kerubin ay banal, santo. Ayon sa Awit Kapitulo 89, versikulo 7, mga kapatid, ang mga anghel ay banal. Psalm chapter 89 verse 7, the holy angels
banal sila. So tandaan natin na sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22, ang Diyos mismo nag-utos na gagawa ng larawan o rebulto ng mga anghel. At ayon sa Awit Kapitulo 89, versikulo 7, ang mga anghel ay banal. Therefore, ang Diyos mismo ay nag-utos na ang mga banal ay maaring gawan ng monumento o larawan. Tanong, ang propeta ba ay banal? Napakalinaw. Sa Biblia, sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 70, ang mga propeta ay banal. Kung ang mga propeta ay banal, may mabasa ba sa Biblia na ang propeta may ginawa na monumento para sa kanya? Noong inutos ng Diyos sa isang propeta, wasakin mo ang lahat ng mga imahe ng mga Diyos-Diyusan, gibain mo. Pero alam nyo ba na nang winasak na ang mga larawan ng mga Diyos-Diyusan, ang hindi giniba. Alam nyo? Walang iba ang monumento ng propeta. Asan yan mabasa? Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 17 hanggang 18. Yun ang malinaw. Bukod dito'y ang dambana na nasa Betel at ang mataas na dako na ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na nakapagkasala sa Israel sa makatuwid bagay. Ang dambalang yaon at ang mataas na dako ay kaniyang ibinagsak at kaniyang sinunog ang mataas na dako at dinurog at sinunog ang mga asera at nagpihit si Josnias ay kaniyang natanawan ang mga libingan na nangasa bundok at siya'y nagsugo na kinuha ang mga buto sa mga libingan at sinunog sa dambana at dinumihan ayon sa salita ng Panginoon na itinanyag ng lalaki ng Diyos na siyang nagtanyag sa mga bagay na ito. Nang magkagayoy, kaniyang sinabi, anong monumento yaong aking nakikita? At isinalaysay ng mga lalaki ng bayan sa kaniya. Yaoy libingan ng lalaki ng Diyos. Sa ibang salin, propeta ng Diyos. At nanggaling sa Huda at itinanyag ang mga bagay na ito na iyong ginawa sa laban sa dambana sa Betel. At kanyang sinabi, bayaan ninyo, huwag galawin ng sino man ang mga buto niya. Sa gayoy, binayaan nila ang mga buto niya na kasama ng mga buto ng mga propeta na nanggaling sa Samaria. So napansin nyo mga kapatid, sa talatang ito, Ikalawang Hari, Kapitulo 23:15, inutusan ng Diyos si propeta Josnias na wasakin ang lahat ng mga monumento ng Diyos-Diyusan. Pero na nakita niya ang monumento sa libingan ng mga propeta, sabi niya, huwag ninyong galawin. So ang banal na propeta ginawa ng monumento, ngunit hindi ipinawasak ng inutusan ng Diyos sa propeta Josnias na wasakin ang mga Diyos-Diyusan. Problema nito mga sulpot na siktang born again at iba pa. Hindi marunong kumikilala sa monumento ng mga banal at sa mga larawan, mga kapatid, na Diyos-Diyusan. Lahat na lang para sa kanila. Monumento ka man ng mga banal, para sa kanila, Diyos-Diyusan na. Ngayon, ang mga anghel ay banal. Ang Diyos mismo ang nag-utos. Nagawa ng larawan sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22. Tanong, ang mga taong banal, sila ba'y magiging tulad sa mga anghel? Malinaw ang
sabi ng ating Panginoon sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 25. When the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. Ano daw umano ang mga taong banal? Sila'y magiging katulad na sa mga anghel. Kaya kung ang mga anghel ginawa ng mga monumento, utos ng Diyos, at kung ang mga banal ay magiging katulad sa mga anghel, so therefore, ang mga banal pwedeng gawan ng mga larawan. Dahil may utos, may hula. Asan? Isaias Kapitulo 56, versikulo 5. Then I will set up a monument in the area of my temple. Their names will be written on it. That will be better for them than having sons and daughters. Ano daw? I will set up a monument in the area of my temple. Napakalinaw mga kapatid. At sa templo ng Diyos noon pa, may mga monumento o larawan na. Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17, kahit ituloy pa doon sa 22. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang, kasintaas ng pinto, at may ukit na larawan ng palmera. Tandaan niyo larawan ng palmera. Ano bang kaugnayan ng palmera? Larawan ng palmera at kirubin. Salitan ang larawan ng palmera at kirubin. Bawat kirubin ay may dalawang muka. Isa ay muka ng tao. Muka naman ng leon ang isa. Ang mga ito'y nagkatalikod at parihong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. Tandaan ninyo mga kapatid. Mula pa sa lumang tipan, ang templo ng Diyos ay may mga nakaukit na larawan. Ngayon, kung nasa sikta kayo na allergic ng larawan ng mga santo, walang imahe. Ibig sabihin mga kapatid, hindi yan templo ng Diyos. Kundi, yon ay budiga ng piking pananampalataya. Ano po ba yung maliban sa larawan ng kirubin, may larawan ng palmera? Iba't may larawang ng palmera? Ano po ba ang simbolo ng palmera? Ayon sa Awit Kapitulo 92, versikulo 12, ang palmera ay naglalarawan pala sa mga banal. So kaya nga, sa mabasa natin, larawan ng kirubin, mga kirubin, larawan ng mga palmera. Bakit may larawan ng palmera? Dahil sa Awit Kapitulo 92, versikulo 12, ang mga palmera ay naglalarawan ito ng ng mga banal. So napakalinaw mga kapatid, no? Ngayon, kung gagamitin natin ang tinatawag na Protestant na salin, ano mabasa sa Isaiah chapter 19 verse 19? Ito ang mabasa natin. And that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and there will be a monument to the Lord and its border. Ano daw? May hula. 19. May altar. Yung ibang mga sikta walang altar. Stage ang kanila. Diba? Monument of the Lord. Wala silang monumento. Bakit? Paano kaya nila makilala ang kanilang Diyos? Ngayon, kung ang mga santo
ay iginalang natin. Niluwalhati natin, mga kapatid. Ang tanong, galit ba ang Diyos kung ang mga santo ay niluwalhati natin? Hindi, dahil ang Diyos mismo ay naluwalhati sa pamamagitan ng mga banal. Juan 17:17, napakalinaw. Ang lahat ng akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at naluwalhati ako sa pamamagitan nila. Napakalinaw, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus mismo nagsabi, naluwalhati ako sa pamamagitan nila. Kaya, may mabasa ba tayo na ang Panginoon ay maluwalhati sa pamamagitan ng kaniyang mga santo? Ay meron. Ito, 2 Thessalonians chapter 1 verse 10. On that day, the Lord will be glorified in His saints. Paano ngayon? Ang mga walang santo. Ang mga allergic na mga santo. On that day, the Lord will be glorified in His saints. Kaya mga mahalang kapatid, yung banat nila na, hindi, kayong mga Katoliko, lalo na yung Santo Nenio, Dinios Nenio, wala yan sa Biblia. Alang naman, ang salitang Santo Niño, hinanap nila sa Cebuano o Tagalog. Ang Santo Niño, hindi yan wikang Pilipino. Kung naghanap kayo ng Santo Niño, di hanapin ninyo yan sa Espanyol na wika. Di banat na banat, kulang naman ang kaalaman. Ang Santo Niño, mga kapatid, ay isang larawan sa batang Hesus. Na kung tingnan natin ang Lucas Kapitulo 1, versikulo 35 sa Tagalog, ito ang mabasa natin. At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Ano ang mabasa? Batang banal. Ngayon, itong batang banal, Holy Child sa English, ano ba yan kung sisilipin natin ang Spanish Bible? Lucas Kapitulo 1, versikulo 35. Respondiendo el ángel, li ejo el Espíritu Santo vendrá sobre ti, e el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por hizo el Santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yan, mabasa natin ang salitang Santo Niño. Banal na bata. Baka sabihin naman nila, bakit tinawag ninyong senyor? Ang senyor, ang pagtawag sa kanya sa mga Katoliko, dahil ang salitang senyor sa Spanish, sa English, Lord, Panginoon. Kaya kung tingnan natin ang mabasa sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 43, por qui mi ha concedido es mu ime quella madre de mi Señor venga a mí. So nandyan ang salitang Señor. Hanap sila ng letra por letra, dapat babasa sa Biblia, letra por letra, yun na. Kaya hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal kahit sa Biblia. Bakit? Dahil mabasa natin kahit sa 2 Kronika Kapitulo 3, versikulo 10, mga kapatid. Nagpagawa siya ng 2 rebultong kirubin na yari sa kahoy.
sa loob ng dakong kabanal-banalan. Binalot din ito ng ginto. O say? So, hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Pero itong mga anti-Catholic na nakabasa lang sa Biblia, ginamit na ang Biblia laban sa atin. Lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal na, mga kapatid. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus ay may babala sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa mga baboy ang inyong mga perlas, sapagkat rakan lamang nila ang mga iyon. Yun. Sa aklat na Roman Catholicism by Loren Bittner, mga kapatid, malinaw ang nakasulat. Pahina 102, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from here. Nang nahawakan nila ang Biblia, yon, tayo na'y sinakmal ng mga aso. Niyurakan ang mga banal na mga bagay. Ang tanong, sino po ba yung mga aso na yan? Ito ang sabi ni Propeta Isaias sa Isaias Kapitulo 56, versikulo 11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kaniyang pakinabang. Yan. Ang mga aso pala na tinutukoy sa ating Panginoong Hesus, walang iba, kundi ang mga aso na mga pastor. Kaya mag-ingat. Lalo na sa mga asong baliw, ha? Ngayon, ba't tayo mga Katoliko may mga larawan? May mga imahin? Una, sa panahon ba ng bagong tipan, mga kapatid, ipinag-uutos ba ang paggawa ng imahin? Tandaan natin, sa Exodo 25:19-22, ang Diyos ang nag-utos. Ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Hebreo Kapitulo 13, versikulos 8, si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon, at noon, at magpakailanman. Kaya, siya na nag-utos noon na gumawa ng larawan, ay siya din ang nag-utos ngayon na gagawa ng imahe o larawan. Maaari bang gumamit ng larawan o imahe sa bagong tipan? Maaari. Bakit? Tandaan ninyo, sa Isaias Kapitulo 56, versikulo 7, mabasa diyan, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat. Ito din ang binasa ng ating Panginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 21, versikulo 13, mga kapatid. So anong kaugnayan sa aking bahay na binanggit sa Isaias Kapitulo 56, 7? Dahil kung tingnan kasi natin ang unang hari, Kapitulo 6, versikulo 29, ito'y mabasa natin. At kanyang inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit na larawan ng mga kirubin at ng mga puno ng palma. So ano ang simbolo sa puno ng palma? Ang puno ng palma ay kumakatawan sa mga banal na tao na nauna na nating nabasa, mga kapatid, kahit sa King James Version sa Awit Kapitulo 6, Awit Kapitulo 92, versikulo 12. Ngayon, nabasa natin sa ikalawang hari, mga kapatid, unang hari, Kapitulo 6, versikulo 29, na ang bahay, ang palibot nito ay inukita ng mga larawan ng mga kirubin at punong palma. Anong kaugnayan?
E di po ba sa bagong tipan, unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, ang haligi at suhay ng katotohanan ay ang iglesia ng Diyos, ang bahay ng Diyos. Kaya, kung ang bahay ng Diyos ay iglesia ng Diyos, at mula pa sa Isayas, unang hari, Kapitulo 6, versikulo 29, ang bahay ay may nakapalibot ng mga ukit na larawan ng mga kirubin at ng mga punong palma. Sino bang katuparan niyan? Walang iba, kundi ang simbahang Katoliko. Dahil kung tingnan natin mga kapatid, kahit sa Common Bible, sa Magandang Balita Biblia, Hebreo Kapitulo 9, versikulo 23, ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit. Ano daw umano? May mga larawan sa sambahang iyon ng mga bagay na larawan na nasa langit. Ngayon, pasok kayo sa mga anti-Katolik na grabe ang kanilang atake tuligsa sa ating pananampalataya. Wala kayong makitang imahe o larawan ng mga santo. Kaya ang tanong, ito ba'y larawan o simbahan ng ating Panginoon? Hindi. Kundi sila'y siktang tatag lamang ng tao. Kaya, mga kapatid, na establish na natin na ang Diyos ay nagbabawal sa mga larawan o monumento. At ano yung mga larawan o monumento na ipinagbabawal ng Diyos? Walang iba, kundi ang mga Diyos-Diyosan na binanggit sa Biblia, Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 8, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 13, at unang hari, Kapitulo 18, 19, mga kapatid. Yun ang mga Diyos-Diyosan. Pero, ayon sa Levitico, Kapitulo 10, versikulo 10, dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o alin ang hindi. Bakit? Hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. At nakita na natin sa Exodo Kapitulo 25, 19, 22, at ang templo sa Diyos. Sa Ezekiel Kapitulo 21, 17, 22, may mga larawan ng mga santo. Ang ipinagbabawal, Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images, but not all religious images are idols. At ang mga imahe natin, lalo na ang ating Panginoong Jesucristo, noon pa man, mabasa natin sa Ezekiel Kapitulo, Galatia Kapitulo 3, versikulo 1, Living Bible, I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Therefore, hindi lahat ng mga larawan, mga kapatid, ay Diyos-Diyusan. Yung narinig ninyo na mga anti-Catholic ay sinabing Diyos-Diyusan ang naturang mga larawan, yun ay mga pang-aatake lamang.